Pinalaya sa sariling pamamahay sa gitna ng unos, habang ang manugang nagahaman ay nagpapakasasa sa yamang hindi kanya. "Umalis ka na! Pabigat ka lang!" Sigaw ng sariling anak niya habang nakayuko sa karuwagan. Ngunit hindi nila alam, ang pulubing tinapon nila sa putikan ay ang bilyonaryang nagmamay-ari ng lahat ng tinatapakan nila. Ngayong ubos na ang luha, oras na para maningil. Sino ang unang luluhod sa pagbabalik ng reyna? "Amoy, matanda na ang kwarto sa itaas. Ilipat nyo ang mga gamit ng nanay mo sa bodega sa likod, Crisanto. Nakakahiya sa mga bisita natin mamaya. Baka isipin nila nag-aalaga tayo ng pulubi rito." Ang mga salitang iyon ay tila mga basag na bubog na walang awang ibinaon sa dibdib ni Severina. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakawang na pinto ng malaking kwarto ng mag-asawa. Sa kanyang nanginginig na mga kamay ay hawak niya ang isang mangkok ng mainit na kare-kare. Ang amoy ng lilagang mani at bagoong ay pumapailan lang sa hangin, isang lutuin na ginugulan niya ng huling mga barya sa kanyang lumang pitaka para lamang maipagluto ang paboritong pagkain ng kanyang kaisa-isang anak. Hinihintay niyang magsalita si Crisanto. Hinihintay niyang ipagtanggol siya ng lalaking minsang dumedede sa kanyang dibdib at itinaguyod niya kapalit ng sariling dugo at pawis. Ngunit ang namayani ay isang nakakabinging katahimikan. Pagkalipas ang ilang saglit, narinig niya ang mahina at sunod-sunurang tinig ng kanyang anak. "Sige Isabel, kakausapin ko si Mama mamaya. Ayusin mo na ang living room para sa mga guests mo." Parang gumuho ang buong mundo ni Severina. Walang luhang tumulo mula sa kanyang mga mata. Ngunit pakiramdam niya ay unti-unting tinipiga ang kanyang lalamunan hanggang sa hindi na siya makahinga. Nanigas ang kanyang mga paa sa malamig na marmol na sahig. Namamanhid ang kanyang buong katawan. Ngunit mahigpit na mahigpit ang pagkakakapit ng kanyang mga daliri sa gilid ng mangkok upang hindi ito mabitawan. Ang init na nagmumula sa porsela ng lalagyan ay sumasalungat sa matinding panlalamig na unti-unting bumabalot sa kanyang puso. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Maya, ang batang kasambahay na may hawak na basahan. Nakita nito ang lahat. May nanghingilid na luha sa mga mata ng dalagita dahil sa matinding awa. Ngunit wala itong magawa, kundi ang yumuko. Upang itago ang nakakapasong kahihiyan, pinilit ni Severina na ngumiti ng tipid sa bata bago siya dahan-dahang tumalikod pabalik sa kusina. Ang malapad na kusina ng mansyon ay tila naging isang madilim na kuweba. Ibinaba ni Severina ang mangkok sa ibabaw ng malamig na estante. Kahit nanginginig ang buong katawan at tila napakabigat na ng kanyang nararamdaman, kumuha pa rin ang kanyang mga kamay ng isang maliit na platito. Dahan-dahan niya itong itinakip sa ibabaw ng kare-kare upang hindi lumamig ang sabaw. Kahit ang init ng pagmamahal sa kanyang dibdib ay tila unti-unting napalitan ng malamig na lungkot dahil sa ginawa ng sariling anak. Napatingin siya sa isang sulok kung saan nakapatong ang kanyang kupas at nisnis na sako bag. Sa tabi nito ay isang lumang litrato na matagal na niyang iniingatan, parang isang tahimik na alaala ng mga panahong mas payapa pa ang kanilang buhay. Isang larawan ni Crisanto noong bata pa ito, nakangiti habang mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Napapikit si Severina. Dahan-dahang gumapang ang kanyang kamay papunta sa kanyang dibdib, ipinasok ang mga daliri sa ilalim ng gulanit na kwelyo ng kanyang duster at kinapa ang isang makinis at lumang kwintas na pelas na nakatago doon. Isang mapait at matalim na ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Ang pag-ibig ng isang ina ay walang hangganan, ngunit may hangganan ang pagpapakatanga. Mula sa mahabang pasilyo, narinig niya ang unti-unting pagyanig ng mabibigat na yabag sa sahig na kahoy. Papalapit ng papalapit patungo sa kusina. Kasunod nito ay ang mabagal na paglangit-ningit ng mga bisagra habang pilit na itinutulak pabukas ang pinto. Paparating na si Crisanto,
upang itaboy siya sa bodega. Hindi nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata ang sarili niyang anak nang bumukas ang pinto ng kusina. Nakayuko si Crisanto. Pilit iniiwasan ang titig ng inang nag-alay ng buong buhay para sa kanya. Sa ilang nauutal na salita, ipinarating ito ang utos ni Isabel na ilipat ang kanyang mga kakarampot na gamit sa lumang bodega sa likuran ng mansyon, malayo sa paningin ng mga mahahalagang bisita. Tumango lamang si Severina. Walang salita, tanging ang tahimik na pag-iimpake ng kanyang sako, bagang naging sagot sa pagtataboy ng kanyang sariling dugo at laman. Pagsapit ng gabi, ang buong kabahayan ay napuno ng halahakan at musika. Ang mahabang hapagkainan sa itaas ay pinalamutian ng mga nagkikislapang kagamitan, umaapaw sa mga mamahaling putahe at pinaliligiran ng mga matataas na opisyal ng Alcaraz Holdings. Si Crisanto, suot ang kanyang pinakabagong terno, ay magilas na nakikipag-usap sa mga panauhin. Pilit niyang ipinapakita ang tindig ng isang susunod na pinuno ng kumpanya. Habang nagpapakasasa sa karangyaan ang mga nasa itaas, sa isang madilim na sulok ng kusina, nakaupo si Severina sa isang maliit na bangkitong kahoy. Sa kanyang harapan ay isang inukit na lalagyang plastik na nagalaman ng malamig na kaninglamig. Binudburan niya ito ng kaunting toyo upang magkaroon ng lasa ang kanyang hapunan. Sa tuwing isusubo niya ang malamig na pagkain, pakiramdam niya ay nilulunok niya ang bawat butil ng pagyuyurak sa kanyang pagkatao. Ang hapagkainan na sa kulturang Pilipino ay sagrado at simbolo ng pagkakaisa ng pamilya ay pinagkaitan sa kanya. Mula sa pintuan sa likuran, mabilis at palihim na pumasok si Maya. Sa panginginig ng mga kamay ng dalagita, inilapag nito sa harap ni Severina ang isang platitong may lamang hiwa ng mainit na inihaw na karne. Tinitigan ni Maya ang matandang babae at hindi nito napigilan ang pag-agos ng luha sa kanyang mga pisngi. Bakit ang mga taong walang kinalaman sa buhay mo ang siya pang unang maaawa sa iyo? Sa halip na umiyak, isang malambot at punong-puno ng pang-unawa ng iti ang isinukli ni Severina. Gamit ang kanyang tinidor, hinati niya sa dalawa ang maliit na piraso ng karne. Kinuha niya ang kalahati at marahang inilagay sa palad ni Maya, isang tahimik na pagpapasalamat na mas malakas pa sa anumang salita. Ang sagradong sandali ng pagmamalasakit na iyon ay mabilis na nilamon ng matinis na boses na nagmumula sa kabilang silid. Habang nagpapakasasa sa alak ang mga bisita, malinaw na umabot sa pandinig ni Severina ang pamilyar na tinig ng kanyang manugang mula sa siwang ng pinto. "Oh, that old woman? Huwag din na siyang pansinin." Malakas at maarteng wika ni Isabel, sinisigurong aabot sa lahat ng nasa hapagkainan. Isa lang siyang malayong kamag-anak mula sa probinsya na nakikitira sa amin. You know, charity work. Masyado kasing mabait itong asawa ko, kaya kinukupkup namin kahit sino para hindi magutom. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Severina. Ang inang nagluwal at nagpalaki kay Crisanto ay naging isang kaawa-awang anino na lamang, itinatang-i sa harap ng mga taong mismong siya ang nagpapasweldo. Ngunit ang kirot sa kanyang dibdib ay unti-unting napalitan ng malamig na pagmamasid nang may marinig siyang mas nakakapangilabot. Habang nililigpit ni Severina ang kanyang pinagkainan malapit sa madilim na pasilyo ng pantry, nahagip ng kanyang pandinig ang nagmamadaling boses ni Isabel na nakikipag-usap sa telepono. Malayo sa maamo at nagmamalaking tono nito sa mga bisita. Ang boses ngayon ng kanyang manugang ay puno ng kasakiman at panlilinlang. Siguraduhin mong malinis ang pagkakakuha ng pondo mula sa reserve account ng Alcaraz Holdings. Mariin at pagbulong na utos ni Isabel sa kabilang linya. Bilis-bilisan mo bago mag-audit. Hindi malalaman ng bobong asawa ko ito. Wala siyang alam kundi magpa-impress sa board meeting bukas. Tayo ang kikita rito. Humigpit ang hawak ni Severina sa maruming plato, ang imperyong pinaghirapan niyang itayo mula sa wala
upang magbigay ng marangal na hanapbuhay sa libu-libong Pilipino ay unti-unting ninanakawan ng isang linta sa loob mismo ng kanyang pamamahay. Habang naglalakad pabalik si Isabel patungo sa wine cellar upang kumuha ng panibagong inumin, hindi nito namalayan ang isang makapal na folder na nahulog mula sa kanyang kilikili papunta sa sahig ng pasilyo. Nang makalayo ang manugang, dahan-dahang lumapit si Severina at pinulot ang dokumento. Sa pabalat nito ay kumikinang ang gintong logo ng Alcaraz Holdings, ang kumpanyang ipinangalan sa kanyang yumaong asawa. Habang sinusuri ng kanyang mga mata ang nakasulat sa unang pahina na naglalaman ng mga kaduda-dudang bank transfers, biglang bumukas ang pinto ng wine cellar. Bumulaga si Isabel na may hawak na 2 bote ng mamahaling alak. Agad na dumapo ang paningin ng manugang sa hawak ng matandang babae. Nawala ang anumang bakas ng pagkukunyari sa mukha ni Isabel. Pinalitan ito ng matinding paghihinala at lason na tila handang manakmal anumang oras. Wala ng paggalang, wala ng preno ang pot na lumabas sa kanyang reaksyon nang makita ang pulubing biyanan na nakahawak sa mga sikreto ng kanyang pagnanakaw. Mga matang kasintalim ng patalim. Ang mga matang kasintalim ng patalim ni Isabel ay tila handang pumatay nang makita ang biyanan na hawak ang sikretong dokumento. Marahas niyang hinablot ang makapal na folder mula sa nanghinghinig na mga kamay ni Severina. Pinagmasdan niya ang matanda mula ulo hanggang paa, naghahanap ng bakas ng pag-unawa. Ngunit tanging isang inang, mukhang pagod at walang muwang ang nakita niya. Nagkunyari si Severina na pinupulot lamang ang kalat sa sahig upang itapon. Bagamat nakalusot ng gabing yon, nag-iwan ng malalim na hinala sa isip ng sakim na manugang ang tagpong yon. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Crisanto, walang awang hinalungkat ni Isabel ang mga kakarampot na gamit ni Severina sa loob ng maalikabok at madilim na bodega. Itinapon niya ang mga lumang damit at basag na rosaryo sa sahig hanggang sa mahagip ng kanyang paningin ang isang kupas na libreta de bangko na nakatago sa ilalim ng nangingitim na unan. Nang buklatin na ito, nakita niya ang halagang sapat na upang maging puhunan sa isang maliit na negosyo. Ang sinasabing huling naipon ng matanda mula sa pagbenta ng kapirasong lupa sa probinsya. Isang nakakakilabot ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Isabel. Ito na ang pagkakataon para ubusin ang huling patak ng dugo ng kanyang biyenan. Pagsapit ng gabi, isang pamilyar na drama ang bumalot sa mansyon. Umiyak si Isabel habang nakakapit sa braso ng asawa, nagmamakaawa at nag-iimbento ng kwento. Kesyo nalulugi raw ang kanilang maliit na negosyong pinatatayo at kailangan nila ng dagdag na pondo upang hindi mapahiya sa mga kaibigan. Dinala ni Crisanto ang asawa sa bodega kung saan nakaupo si Severina sa malamig na sahig. "Ma, you know we're struggling right now. Nakita ko yung passbook mo." Malambing, ngunit nakakalasong wika ni Isabel habang nakatingin sa biyenan. "Matanda na po kayo. Ano pa bang paggagamitan nyo ng pera dito sa loob ng bodega? Wala naman kayong binibili. Baka gusto nyo namang ipahiram muna sa amin ni Crisanto para ma-invest. Kapag lumago yan, mas mabibigyan namin kayo ng magandang buhay." Tumingala si Severina, umaasang sasalungatin ito ng kanyang anak. Ngunit sa halip na protektahan siya, lumuhod si Crisanto at hinawakan ang kanyang mga kamay. "Ma, sige na po. Ibigay nyo na sa amin." "Utang na loob, Mama. Para sa kinabukasan ko rin naman ito sa kumpanya. Di ba gusto nyo akong maging matagumpay?" Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na sabay-sabay na isinaksak sa puso ni Severina. Ang utang na loob na ibinibintang sa kanya ay ginagamit na yon upang pilitin siyang ibigay ang kanyang huling barya. Hindi nila alam na ang libretang iyon ay isang patibong lamang, isang maliit na pain na sadyang inihanda niya upang sukatin ang hangganan ng kasakiman ng mag-asawa. At ngayon, nakita na niya ang sagot.
Wala silang ititira para sa kanya. Walang imik na kinuha ni Severina ang bulpen mula kay Crisanto. Bago niya ilapat ang tinta, dahan-dahan at buong pagmamahal niyang hinaplos ang mga gusot sa pahina ng lumang papel, tila nagpapaalam sa natitirang hibla ng pag-ibig at pag-asa para sa kanyang nag-iisang anak. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang isinusulat ang kanyang pangalan upang ilipat ang pondo. Pirmang nagtatakda ng katapusan ng kanyang pagiging isang bulag na ina. Mabilis na hinablot ni Isabel ang libreta. Isang tagumpay na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang tumatalikod at naglalakad palabas na iwan si Crisanto na ni hindi man lang nagpasalamat o yumakap sa ina bago sumunod sa asawa. Nang tuluyang sumara ang pinto at mabalot muli ng dilim ang bodega, dumukot si Severina ng isang lumang keypad na telepono mula sa siwang ng pader. Sa liwanag ng munting screen, nagtipa siya ng isang maikling mensahe sa isang lihim na numero. Oras na para hilahin ang lambat. Madaling araw nang lamigin ng husto ang buong paligid. Dahil sa manipis na kumot at alikabok sa bodega, isang malakas at walang patid na pag-ubo ang yumanig sa payat na katawan ni Severina. Nahihirapan siyang huminga, nakahawak sa kanyang lalamunan habang nakakuyom ang mga palad sa dibdib. Sa itaas ng mansyon, narinig ni Crisanto ang paghihingalo ng ina. Dahan-dahan siyang bumangon at akmang bubuksan ang pinto upang bumaba. Ngunit mahigpit na hinawakan ni Isabel ang kanyang braso. Hayaan mo siya, Crisanto. Nag-iinarte lang yan para makakuha ng atensyon dahil nakuha natin ang pera niya. Matulog ka na, may malaking board meeting ka pa bukas. Walang pusong utos ng asawa. Bumitaw si Crisanto sa pinto at nagpasyang bumalik sa malambot niyang kama. Tinakpan ang mga tainga ng unan. Sa ibaba, ang mga daing ni Severina ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan itong naglaho. Ang nakakabinging katahimikan ng madaling araw ay binasag ng isang matinis at nag-iisterikang tili mula sa itaas ng mansyon. Bumaba si Isabel na tila isang reyn ng ninakawan ng korona. Tinipon niya ang lahat ng mga kasambahay at gwardiya sa malawak na sala. Nakapantulog pa si Crisanto, litong-lito sa nangyayari. Nawawala raw ang pinakamahal na singsing na diamante ng kanyang asawa, ang alahas na isusuot sana nito para sa isang napakahalagang pagtitipon ng mga board of directors mamayang gabi. Walang pag-aalinlangan, naglakad ng mabilis si Isabel patungo sa bodega. Pabalagbag niyang itinulak pabukas ang pinto kung saan nakaupo pa rin si Severina. Namumutla at nanghihina mula sa matinding ubo kagabi. Itinuro ng manugang ang nanginginig na matanda sa harap ng lahat ng mga nakatingin. Ang magnanakaw ay walang iba, kundi ang pulubing ito. Umiling si Severina. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong at puno ng kalungkutan. Sumulong si Maya mula sa hanay ng mga kasambahay, umiiyak at nagmamakaawa. Sinubukan niyang ipagtanggol ang matanda, sinasabing hindi magagawa ni Lola Severina ang ganoong karumal-dumal na bagay dahil ni hindi nga ito lumalabas ng bodega. Ngunit isang malakas na pagtulak ang iginanti ni Isabel sa dalagita bago inutusan ang dalawang malalaking gwardiya na kalad ka rin ang lahat ng gamit ng biyenan palabas sa mismong garahe ng mansyon. Sa gitna ng sementadong bakuran, walang awang inihagis at kinalkal ng mga gwardiya ang kakarampot na pag-aari ni Severina. Lumipad sa hangin ang kanyang mga lumang duster at gulanit na kumot at mula sa loob ng kanyang nanging itim na punda ng unan, gumulong palabas ang kumikinang nasingsing na diamante. Isang singhap ng pagkagulat ang umikot sa mga nakamasid. Ngumisi ng palihim si Isabel, ang mismo ng tanim ng ebidensya noong madaling araw habang naghihingalo sa ubo ang kanyang biyenan. Ngunit ang pinakamasakit na punyal na bumaon sa dibdib ni Severina ay hindi nanggaling kay Isabel. Galing ito kay Crisanto. Tiningnan ng anak ang kanyang ina mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ng lalaki
na minsan ay puno ng pagmamahal at paggalang noong sila ay mahirap pa, ay tuluyan ng napalitan ng pandidiri at pagkamuhi. Nakita ni Severina ang pag-igting ng panga ni Crisanto habang nakatingin sa kanya. Tila sinusumbatan siyang maruming kriminal na sumira sa perpektong buhay ng kanyang pamilya. Hindi sumigaw si Severina. Hindi siya nagmakaawa o nagpaliwanag dahil alam niyang sa bahay na ito, ang katotohanan ay nabibili ng salapi at kapangyarihan. Sa halip, dahan-dahan siyang lumuhod sa magaspang na semento. Hindi niya inabot ang kumikinang na singsing. Ang nangiinig niyang mga daliri ay dumampot sa isang gusot at napunit na litrato. Ang lumang larawan nilang mag-ina na sinadyang tapakan at durugin ng matulis na takong ni Isabel kanina. Pinunasan niya ang dumi sa mukha ng batang Crisanto sa litrato at maingat na itinago ito sa tapat ng kanyang puso. Sa labas ng matataas na pader ng mansyon, sa ilalim ng anino ng malalaking puno, walang nakapansin sa isang itim na sasakyan na kanina pa nakaparada. Isang lalaking nakasuot ng formal na kasuotan ang nakatayo sa likod ng madilim na bintana, tahimik na kinukuhanan ng litrato ang bawat tagpo. Bawat pang-iinsulto, bawat pagyurak sa dangal ng matandang babae sa loob ng bakuran ay malinaw na naidokumento. Nagsimulang magdilim ang kalangitan, ang mga maitim na ulap ay mabilis na nag-ipon, nagbabadyang bumagsak anumang oras. Nilapitan ni Isabel ang lumang sako bag ni Severina at buong lakas itong inihagis palabas ng malaking gate na bakal. "Lumayas ka rito, magnanakaw! Wala kang puwang sa pamamahay ko!" Matinis na sigaw ng manugang habang pinapagpag ang sariling mga kamay na tila nandiri sa hinawakan. Isang matalim na pagguhit ng kidlat ang sumira sa dilim ng kalangitan. Ang malalaking butil ng ulan ay nagsimulang humampas sa tuyong semento kasabay ng malakas na ihip ng hangin na tila humihagupit sa payat na katawan ni Severina. Sa loob ng ilang sandali, ang duster na suot niya ay naging basang-basa, dumidikit sa kanyang balat na nangangatog sa lamig. Nakatayo siya sa labas ng matatayog na rehas na bakal ng mansyon habang ang kanyang sako bag ay nakahandusay sa putikan. Sa loob ng gate, nakita niya si Maya na pilit kumakawala sa hawak ng isang gwardiya. Umiiyak ang dalagita, pilit na inaabot ang isang lumang payong upang ibigay sa matanda. Ngunit isang marahas na tulak mula kay Isabel ang nagpatumba sa bata sa basang damuhan. Muling ibinaling ni Severina ang kanyang paningin sa kanyang anak. Si Crisanto ay nakatayo sa likod ng kanyang asawa, nakasuklob ang mga kamay sa bulsa ng kanyang mamahaling jacket. Tila isang estatwang walang pakiramdam habang pinapanood ang sariling ina na nilalamon ng unos. "Anak, ang ulan ay napakalakas. Wala akong pupuntahan." Mahina at nanginginig na tinig ni Severina, halos malunod sa ingay ng bumubuhos na tubig. Kahit sa garahe lang, kahit hanggang tumigil lang ang ulan. Tumingin si Crisanto kay Isabel, tila humihingi ng pahintulot. Ngunit ang nakita niya ay ang mapuot na mukha ng asawa. Humakbang pasulong si Crisanto, hindi upang buksan ang gate, kundi upang lalong ilayo ang kanyang sarili. "Umalis po muna kayo, Mama. Huwag niyo na kaming guluhin dito. Nakakahiya sa mga kapitbahay ang eksenang ito." Ang malamig na tinig ni Crisanto ay mas masakit pa kaysa sa bawat patak ng ulan na tumatama sa mukha ni Severina. "Maghanap na lang po kayo ng masisilungan sa malayo." Sa sandaling yun, may kung anong pumanaw sa loob ng puso ni Severina. Ang huling hibla ng pag-asa na baka may natitira pang pag-ibig sa puso ng kanyang anak ay tuluyan ng naputol. Ang kanyang mga balikat na kanina ay nakayuko sa bigat ng lungkot ay dahan-dahang tumuwid. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng pagsusumamo ay biglang naging kalmado. Isang kalmadong mas nakakatakot kaysa sa bagyong nagangalit sa paligid. Dahan-dahan niyang hinubad ang suot niyang lumang jacket na lana, ang tahing regalo na ibinigay sa kanya ni Crisanto mula sa unang sweldo nito, maraming taon na ang nakalilipas. Maingat niya itong ibinitin sa dulo ng matulis na rehas ng gate
hinayaan itong mabasa at madumihan sa ulan. Isang simbolo na wala na siyang utang na loob na kailangang bayaran. Isang matinding liwanag mula sa mga headlight ng isang sasakyan ang biglang bumulag sa mga taong nasa loob ng mansyon. Isang mahaba at itim na limousine ang dahan-dahang huminto sa tapat ni Severina. Ang ingay ng makina nito ay malumanay, tila isang higanteng naghihintay sa utos ng kanyang Panginoon. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang isang lalaking nakasuot ng pormal na itim na terno, may hawak na malaking payong upang protektahan si Severina. Hindi ito isang ordinaryong driver. Ito ang personal na katulong ng chairman ng Alcaraz Holdings na matagal nang hindi nakikita sa publiko. Handa na po ang lahat, Madam Chairman. Ang malakas at magalang na boses ng lalaki ay umaling-aungaw, sapat na upang marinig ni Crisanto at Isabel mula sa loob ng bakuran. Pumasok si Severina sa loob ng marangyang sasakyan nang hindi man lang lumingon sa huling pagkakataon. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan palayo, naiwan si Crisanto na nakatitig sa dilim habang ang suot niyang mamahalin jacket ay tila biglang naging napakabigat sa kanyang katawan. Bukos na ang luha ng ina. Bukas, ang ulan ay magiging isang baha na lulunod sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Ang sikat ng araw sa Makati ay tila nakikipagkumpetensya sa kinang ng mga salaming dingding ng Alcaraz Holdings. Sa loob ng pinakamalaking conference room, ang hangin ay mabigat sa tensyon at bango ng mamahaling kape. Nakaupo si Crisanto sa dulo ng mahabang mesa, suot ang kanyang pinakamahal na terno, pilit na itinatago ang pang-inginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Sa tabi niya, si Isabel ay tila isang reyna, nakataas ang noo at may mapanghamong ngiti. Suot ang ninakaw na singsing na diamante na tila nagmamayabang sa ilalim ng mga ilaw. Any minute now, lalabas na ang chairman. Bulong ni Isabel, ang kanyang boses ay puno ng pananabik. Pagkatapos nito, Crisanto, tayo na ang hari at reyna ng kumpanyang ito. Biglang bumukas ang dambuhalang pinto ng silid. Hindi ito ang mabilis na pagbukas na isang katulong, kundi ang mabigat at kagalang-galang na paggalaw ng mga pintong nagpapapasok sa tunay na kapangyarihan. Tumayo ang lahat ng mga miyembro ng Board of Directors. Ang kanilang mga mukha ay puno ng paggalang. Isang matunog na hakbang ng mga sapatos ang bumasag sa katahimikan. Isang babaeng nakasuot ng isang napakagandang Filipiniana na gawa sa pinong pinya, kulay abo at pilak, ang dahan-dahang pumasok. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at sa kanyang leeg ay nagniningning ang isang kwintas ng mga perlas. Ang parehong kwintas na kinapa ni Severina sa loob ng bodega kagabi. Nalaglag ang panga ni Crisanto. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na nakatayo sa gitna ng silid. Si Isabel naman ay napatayo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at galit. "Security! Bakit nakapasok ang pulubing ito rito?" Sigaw ni Isabel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng tawa at takot. "Crisanto, tignan mo! Ang nanay mong magnanakaw nakalusot sa gusali!" Ngunit walang security na gumalaw. Sa halip, ang pinakamatandang miyembro ng board ay umukod ng malalim. "Good morning, Madam Chairman. We are honored by your presence." Dahan-dahang lumakad si Severina patungo sa kabisera ng mesa. Ang upuang nakalaan para sa pinakamataas na pinuno. Ang bawat hakbang niya ay tila isang hatol ng kamatayan para sa ambisyon ni Crisanto. Tumigil siya sa tapat ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng pagmamahal, kundi ng katarungan. "Ipinatayo ko ang kumpanyang ito gamit ang pawis at danggal noong panahong wala pa kayong pangalan." Ang boses ni Severina ay mahinahon, ngunit bawat salita ay tila isang latay ng latigo sa katahimikan ng silid. "At hindi ko hahayaang ang isang linta at isang duwag ang wawasak sa lahat ng pinaghirapan ko." Inilabas ni Severina ang dalawang makapal na folder at marahas na ibinagsak ang mga ito sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel
ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Tila isang kulog sa gitna ng malinis na opisina. Narito ang lahat ng ebidensya ng pagnanakaw mo sa pondo ng kumpanya, Isabel. Ang bawat sentimong kinuha mo, bawat peking invoice na pinirmahan mo, lahat ay nakatala rito. Sabi ni Severina, ang kanyang tingin ay lumipat kay Crisanto. At ikaw, Crisanto, ang anak na nagbulag-bulagan habang ang kanyang ina ay dinudusta sa sarili niyang bahay. Akala mo ba ang pagiging CEO ay tungkol lang sa titulo at pera? Mama, makinig kayo. Nauutal na simula ni Crisanto. Ang kanyang tuhod ay nagsimulang manginig. Wala akong anak na nagpapalaya sa kanang ina sa gitna ng bagyo. Puto ni Severina. Ang kanyang tinig ay malamig pa sa yelo. Simula sa oras na ito, kayong dalawa ay tinatanggalan ko ng lahat ng posisyon sa Alcaraz Holdings. Lahat ng assets na nasa pangalan nyo. Ang bahay, ang mga kotse, ang mga bank accounts ay nasa ilalim na ng sequestration ng kumpanya. Wala kayong madadala kahit isang sentimo. Agad na lumapit ang mga gwardya, kabilang ang isang lalaking may malapad na balikat na si Mateo. Ang gwardyang dati ay tinulungan ni Severina. Mariing hinawakan ng mga gwardya ang mga braso ni Isabel na nagsimulang magwala at sumigaw ng mga masasakit na salita. Huwag niyo akong hawakan. Hindi niyo alam kung sino ako. Tili ni Isabel habang kinakaladkad palabas ng pinto. Naiwan si Crisanto na nakaluhod sa sahig, nakatingin sa kanyang ina na tila isang estranggero. Ang kanyang korona ng buhangin ay tuluyan ng tinangay ng alon. Madam Chairman, anong gagawin natin sa kanila? Tanong ng abogado ng kumpanya. Tumingin si Severina sa malayo, sa labas ng bintana kung saan tanaw ang mga taong nagtatrabaho ng marangal. Hayaan niyo silang lumabas kung paano nila ako pinalabas kagabi. Nang walang kahit ano, kundi ang kanilang konsensya. Wala akong anak na nagpapalaya sa kanyang ina sa gitna ng ulan. Ang mga salitang iyon ni Severina ay paulit-ulit na bumaon sa isipan ni Crisanto habang kinakaladkad siya ng mga gwardya palabas ng gusali ng Alcaraz Holdings. Ang mga empleyadong dati ay yumuyukod sa kanya ay nakatingin na ngayon ng may halong pait at panghahamak. Sa isang iglap, ang kagalang-galang na si Mr. Alcaraz ay naging isang taong walang mukhang maihaharap sa mundo. Pagdating nila sa tapat ng kanilang mansyon sa Makati, tumambad sa kanila ang isang tanawing hindi nila inaasahan. May mga dilaw na tape na nakapalibot sa bakuran at ilang mga opisyal ng bangko ang abala sa pagdidikit ng mga abiso ng sequestration. Dahil sa mga nakatagong utang at iligal na transaksyong pinasok ni Isabel gamit ang pangalan ng kumpanya, ang lahat ng kanilang ari-arian ay kinuha na ng gobyerno at ng Alcaraz Holdings bilang bahagi ng danyos. This is not happening! Hindi ito totoo! Sigaw ni Isabel. Ang kanyang boses ay tila isang nasirang plaka na pilit na umaalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada. Pilit na pumasok si Isabel sa loob upang kumuha ng kanyang mga mamahaling bag at alahas, ngunit hinarang siya ng mga awtoridad. Sa gitna ng kaguluhan, isang marangyang kulay pulang sports car ang biglang huminto sa harap nila. Isang lalaking may gintong relo at nakakalokong ngiti ang bumaba mula rito. Isabel, darling, let's go. Sabi ko naman sa'yo, walang kwentang asawa mo. Wika ng lalaki. Tumingin si Crisanto sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at sakit. Sino siya, Isabel? Ano ito? Isang nakakangilong tawa ang isinagot ni Isabel. Humarap siya kay Crisanto at sa isang saglit, ang lahat ng maskara ng pag-ibig na isinuot niya sa loob ng ilang taon ay tuluyan ng natanggal. Did you really think I loved you, Crisanto? Minahal ko ang posisyon mo, ang pera mo, at ang kapangyarihan ng nanay mo na akala ko ay mapupunta sa atin. Bulyaw ni Isabel. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at pandidiri. Nayong pulubi ka na? Anong silbi mo sa akin?
You're just a weak, pathetic mama's boy na hindi man lang naitago ang sariling yaman. You're useless! Sa harap ng maraming tao, hinubad ni Isabel ang kanyang singsing na may malaking diamante at marahas itong ibinato sa dibdib ni Crisanto. Ang matigas na metal ay tumama sa kanyang balat bago ito bumagsak at gumulong sa maduming kanal sa tabi ng kalsada. Sumakay si Isabel sa sasakyan ng ibang lalaki at mabilis na humarurot palayo, iniwan ang mausok na hangin sa mukha ng naiwang asawa. Naiwan si Crisanto na nakatayo sa gitna ng init ng araw, tinitignan ang gate ng bahay na dati ay sa kanya. Ngunit ngayon ay simbolo na ng kanyang pagbagsak. Dahan-dahan siyang lumuhod sa gilid ng kalsada. Dinukot niya ang kanyang kamay sa loob ng maruming kanal upang hanapin ang singsing. Hindi dahil sa halaga nito, kundi dahil sa matinding pagsisisi. Sa bawat haplos niya sa putik, naaalala niya ang bawat haplos ng kanyang ina sa kanyang noo noong siya ay may sakit. Naalala niya ang bawat butil ng kami na isinubo sa kanya ni Severina noong wala pa silang makain. Pinagpalit niya ang gintong puso ng kanyang ina para sa isang pirasong bato na wala palang halaga. Pagsapit ng gabi, ang tiyan ni Crisanto ay nagsimulang mamitig sa gutom. Ang lamig ng semento ay tila humihigop sa init ng kanyang katawan. Wala siyang pera, wala siyang telepono, at wala siyang kaibigang matatakbuhan dahil ang lahat ng kakilala niya ay mga linta lamang na sumipsip sa kanyang yaman. Naglakad siya ng walang patutunguhan hanggang sa marating niya ang isang maliit na tindahan na may maliwanag na karatula. Ang amoy ng mainit na tinapay at kape ay tila isang parusa sa kanyang nanghihinang sikmura. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo at ang bawat hakbang ay tila 1 kilometro ang bigat. Bago pa man siya makarating sa pintuan ng tindahan, ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Bumagsak siya sa matigas na sahig. Ang kanyang huling alaala bago lamunin ng dilim ay ang anino ng isang tao na lumalapit sa kanya. Hawak ang isang plastik na bote ng tubig. Nagising si Crisanto sa isang masangsang na amoy na humahalimuyak sa paligid. Ang amoy ng nabulok na basura at basang karton. Ang kanyang buong katawan ay tila binubog sa sakit. Ang semento ng bangketa na naging higaan niya kagabi ay matigas at walang kasing lamig. Tila hinihigop ang huling init ng kanyang buhay. Ngunit mas masakit ang nararamdaman niya sa loob ng kanyang tiyan. Ang gutom ay hindi na lamang isang hiling para sa pagkain. Ito ay isang malupit na hayop na kumakalam at kumakagat sa bawat hibla ng kanyang bituka. Napadpad siya sa likuran ng isang tanyag na fast food restaurant. Nakita niya ang isang tumpok ng mga itim na plastic na bag na naglalaman ng mga labi ng kinain ng mga taong mapapalad. Sa gitna ng dumi, nakita ng kanyang mga mata ang isang kalahating piraso ng burger na may bakas pa ng kagat nakapatong sa ibabaw ng maruming tissue. Dahan-dahan, sa kabila ng nanginginig niyang mga kamay at ang matinding hiya na bumabalot sa kanyang pagkatao, iniunat ni Crisanto ang kanyang braso. Ang dating kamay na pumipirma ng mga tseke na nagkakahalaga ng milyon ay ngayon ay dumidikit sa malagkit at maruming balat ng basura. Ngunit bago pa man madampi ang kanyang mga daliri sa pagkain, isang marahas na tadyak sa kanyang tagiliran ang nagpatalsik sa kanya sa pader. Isang grupo ng mga lalaking lansangan ang nakatayo sa harap niya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit dahil sa panghihimasok niya sa kanilang teritoryo. Ang marahas na pagtama ng kanilang mga kamao sa kanyang mukha at sikmura ay hindi niya nagawang labanan. Napasandal siya sa malamig na pader, tinatanggap ang bawat suntok bilang isang parusa na alam niyang nararapat sa kanya. Ang bawat latay sa kanyang balat ay tila kabayaran sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata ng kanyang ina. "Tama na yan! Umalis na kayo!" Isang malakas at awtoritadong boses ang umalingaw-ngaw sa madilim na eskinita. Ang mga lalaki ay mabilis na nagtatakbo palayo. Isang anino ang lumapit kay Crisanto. Sa gitna ng malabong paningin,
nakilala niya ang mukha ng lalaking tumulong sa kanya. Si Mateo, ang gwardiyang dati, ay madalas niyang hindi man lang tignan sa mata sa Alcaraz Holdings. Ngunit na yon, si Mateo ay nakasuot ng simpleng uniforme ng isang night shift worker sa malapit na tindahan. Walang sinabi si Mateo. Tinulungan niya si Crisanto na maupo ng maayos at iniabot sa kanya ang isang plastik na lalagyan. Sa loob nito ay may natitirang kanin na medyo matigas na at isang maliit na piraso ng tuyong isda. Ang tira-tirang baon ni Mateo para sa kanyang break. "Kain ka muna, Sir Crisanto. Yan lang ang maibibigay ko." Mahinahon ang boses ni Mateo. Walang halong pangungutya. Tanging busilak na malasakit. Nang isubo ni Crisanto ang unang kutsara ng malamig na kanin, ang kanyang lalamunan ay tila na bara. Hindi dahil sa tigas ng pagkain, kundi dahil sa matinding pagsisisi na biglang sumabog sa kanyang dibdib. Ang lasa ng malamig na kanina iyon ay eksaktong katulad ng pagdurusang ibinigay niya sa kanyang ina. Bawat subo ay tila isang tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Hindi dahil sa tigas ng butil, kundi dahil sa bigat ng alaala. Naala ni Crisanto ang gabing hinayaan niyang maupo si Severina sa madilim na sulok ng kusina, mag-isa at nanginginig, habang siya ay nagpapakasasa sa init ng mamahaling alak at halahakan ng mga taong tinalikuran siya sa oras ng kagipitan. "Bakit mo ito ginagawa, Mateo?" Mahina at paos na tanong ni Crisanto habang ang mga luha niya ay pumapatak sa loob ng plastik na lalagyan humahalo sa puting kanin. "Pinagtabuyan kita. Hindi ko man lang nalaman ang pangalan mo noong nasa kumpanya pa tayo." Ngumiti ng tipid si Mateo at naupo sa tabi niya sa malamig na semento. "Hindi niyo man ako nakilala, sir. Pero kilala ako ni Madam Severina. Noong nagkasakit ang anak ko at wala akong pambili ng gamot, may isang lihim na kamay na nagpadala ng tulong sa amin. Nalaman ko na lang na galing iyon sa isang sekretong pondo na personal na hawak ng chairman. Hindi kayo ang amo ko noon, sir. Ang nanay niyo ang nagligtas sa pamilya ko." Napahagulgol si Crisanto. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng pagsisisi. Ang bawat butil ng kanina isinusubo niya ngayon ay tila isang selyo ng kanyang pagkatalo. Hindi bilang isang negosyante, kundi bilang isang tao. Ngayon niya lamang naintindihan ang tunay na kahulugan ng sinabi ng kanyang ina, na ang isang kumpanya ay maaring lumago sa kita, pero ang tao ay nabubuhay lamang sa pamamagitan ng kabutihan. Habang ninunguya ang tuyong isda na tila naging pinakamasarap na putahe sa kanyang buong buhay, naramdaman ni Crisanto ang hapdi ng kanyang mga sugat sa mukha at katawan. Ang bawat pintig ng sakit ay tila isang paalala na siya ay gising na mula sa mahabang panaginip ng kayabangan. Tumingin siya sa kanyang sariling mga kamay, marumi, naningitim sa uling at putik, at wala ng suot na mamahaling relo. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng dumi. Nakaramdam siya ng pagkatao. "Mateo, mayroon bang paraan para makabawi ako?" Tanong ni Crisanto. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon sa kabila ng pamamaga nito. "Kahit anong trabaho, kahit gaano kahirap, gusto ko lang patunayan na karapat-dapat pa akong tumingin sa mga mata ni Mama." Dinukot ni Mateo ang isang lukot na papel mula sa kanyang bulsa. Isang lumang flyer ito ng Alcaraz Charity Foundation. May malaking bodega ng mga relief goods sa dulo ng kalsadang ito. Naghahanap sila ng mga bumbero at bumubuhat ng mga kaban ng bigas para sa mga biktima ng daang bagyo. Mahirap ang trabaho doon, sir. Walang aircon, walang malambot na upuan, at maliit lang ang sweldo. Tumayo si Crisanto kahit pa sumasakit ang bawat kalamnan sa kanyang katawan. Pinagpag niya ang kanyang maduming pantalon at tinitigan ang direksyon ng bodega. "Sapat na yon, Mateo.
Sapat na yon para sa isang taong kailangang matutong maglakad muli mula sa putikan. Habang naglalakad palayo si Crisanto patungo sa kanyang bagong simula, isang anino ng isang itim na sasakyan ang dahan-dahang gumalaw mula sa kabilang panig ng kalsada. Sa loob nito, isang pares ng matatandang mata ang tahimik na nagmamasid, binibilang ang bawat hakbang ng pagbabago ng kanyang kaisa-isang anak. Ang dating malambot at mapuputing palad ni Crisanto ay hindi na makilala. Ngayon, ang mga ito ay puno ng mga kalyo, sugat na hindi pa hilom at nang ingitim sa dumi ng mga sako ng bigas na kanyang pinapasan araw-araw. Ang bawat hakbang niya sa loob ng napakainit na bodega ng Alcaraz Charity Foundation ay tila isang penitensya. Ang pawis na pumapatak sa kanyang mga mata ay mahapdi, kasing hapdi ng katotohanang ang kumpanyang dati ay pinamumunuan niya mula sa isang di-aircon na opisina ay ngayon ay ang lugar kung saan niya ipinagpapalit ang kanyang huling lakas para sa iilang barya. Sa gitna ng ingay ng mga nagkakargang truck at ang sigawan ng mga manggagawa, isang boses ang naging pamilyar sa kanya. Isang boses na dati ay hindi niya pinapansin sa loob ng kanyang sariling kusina. Crisanto, heto ang iyong bagong uniforme. Medyo luma na ito at maasim ang amoy dahil galing sa mga dating kargador. Pero kailangan mong isuot ito. Inangat ni Crisanto ang kanyang ulo at nakita si Maya. Ngunit hindi na ito ang batang kasambahay na nakayuko at natatakot. Si Maya ngayon ay nakasuot ng maayos na uniforme ng kumpanya, may hawak na clipboard at may awtoridad sa kanyang mga mata bilang assistant manager ng warehouse. Isang malupit ngunit nararapat na pagbabaligtad ng tadhana. Walang reklamo, walang kahit anong bakas ng kayabangan na kinuha ni Crisanto ang maruming terno. Salamat Maya, gagawin ko ang lahat na ipapagawa mo. Sa loob ng 3 buwan, naging pinakamasipag na manggagawa si Crisanto. Siya ang unang dumarating at huling umaalis. Sa tuwing nakakakita siya ng mga matatandang pumipila para sa relief goods, mga lola na kamukha ng kanyang ina, nararamdaman niya ang isang matinding pagsisisi. Ang bawat sako ng bigas na ibinibigay niya sa kanila ay tila isang healing para sa kapatawaran ni Severina. Sa gabi, sa ilalim ng maliit na bumbilya sa kanyang tinutuluyang barong-barong, nagsusulat siya ng mga liham. Mga liham na puno ng mga salitang hindi niya nasabi, mga pag-amin sa kanyang mga pagkakamali at mga panalangin para sa kalusugan ng kanyang ina. Ngunit kailanman ay hindi niya ito ipinadala. Itinatago niya ang mga ito sa ilalim ng kanyang higaang karton dahil sa tingin niya ay wala pa siyang karapatang dinggin ng kanyang ina. Isang araw, habang nag-aayos ng mga mabibigat na crate sa itaas na palapag ng bodega, isang malakas na pagyanig ang naramdaman. Isang stack ng mga kahoy na kahon ang biglang nawala ng balanse at mabilis na bumagsak patungo sa isang matandang babae na nakapila sa ibaba. Nang walang pag-aalinlangan, tumalon si Crisanto. Ginamit niya ang sariling katawan bilang kalasag, niyakap ang matanda at sinalo ang bigat ng mga bumagsak na kahoy. Ang tunay na sakit ay hindi nanggaling sa pagtama ng kahoy sa kanyang likod, kundi sa takot na baka may masaktan dahil sa kanyang kapabayaan. Nang dahan-dahang alisin ang mga kahon sa ibabaw niya, nakita ni Maya ang sugatang likod ni Crisanto. Ngunit sa halip na dumaing, ang unang itinanong ng lalaki ay, "Lola, ayos lang po ba kayo? Nasaktan po ba kayo?" Nang makatanggap ng unang sweldo, hindi bumili si Crisanto ng bagong damit o masarap na pagkain para sa sarili. Naglakad siya patungo sa isang maliit na simbahan sa gilid ng kalsada. Doon, bumili siya ng isang mangkok ng mainit na kare-kare mula sa isang karinderya at inilapang ito sa paanan ng altar. Hindi nga ito kinain. Nanatili siyang nakaluhod. Nakayuko ang ulo sa harap ng krus, habang ang bango ng mani at bagoong ay pumapailan lang sa hangin, isang alay para sa inang hindi niya man lang pinasalamatan noon. Kinabukasan,
Nilapitan siya ni Maya na may kakaibang ekspresyon sa mukha. Crisanto, itigil mo muna ang pagbubuhat. May isang VIP na panauhin sa loob ng opisina. Gusto kanyang makita dahil sa ginawa mong pagliligtas sa matanda kahapon. Wika ni Maya. Ang kanyang boses ay may halong kaba at pananabik. Dahan-dahang pinunasan ni Crisanto ang uling sa kanyang mukha at inayos ang kanyang punit-punit na uniforme. Nang pumasok siya sa opisina, ang amoy ng pamilyar na pabango, ang amoy ng mga bulaklak ng sampagwita at malinis na linen ay agad na sumalubong sa kanya. Isang babaeng nakatalikod ang dahan-dahang humarap sa kanya. Ang bawat pintig ng puso ni Crisanto ay tila isang tambol na nagpapabilis sa daloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Nang bumukas ang pinto, ang lamig ng aircon sa loob ng opisina ay sumalubong sa kanyang katawang basang-basa ng pawis at puno ng alikabok mula sa bodega. Ngunit ang mas nagpalamig sa kanyang buong pagkatao ay ang figura ng babaeng nakatayo sa harap ng bintana. Dahan-dahang humarap si Severina. Ang kanyang tindig ay puno ng otoridad. Suot ang isang marangal na Filipiniana. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa kung anong yaman o kapangyarihan. Nakatingin siya sa kanyang nag-iisang anak na lalaki. Ang lalaki ngayon ay hindi na makilala dahil sa dumi, kapayatan at mga sugat sa mukha. Hindi nakapagsalita si Crisanto. Ang kanyang lalamunan ay tila tinumbok ng isang malaking bara. Hindi niya kayang tignan ng diretsyo ang mukha ng kanyang ina. Sa gitna ng malinis na sahig ng opisina, biglang nanghina ang kanyang mga tuhod. Bumagsak siya at lumuhod sa harap ni Severina. Ang kanyang noo ay nakasayad sa malamig na tiles, habang ang kanyang mga balikat ay nagsimulang mayanig sa tahimik na paghagulgol. "Mama, huwag po kayong lumapit." Ang boses ni Crisanto ay paos at basag, puno ng matinding kahihiyan. "Marumi po ako. Mabaho po ang uniforme ko. Baka madumihan ang suot nyo." Hindi sumagot si Severina. Sa halip, larinig ni Crisanto ang mahinang kaluskos ng tela ng Filipiniana habang dahan-dahang lumalapit ang kanyang ina. Ang bawat hakbang nito ay tila isang hatol na nagpapabigat sa kanyang dibdib. Inaasahan ni Crisanto ang galit, ang sumbat o ang pagtataboy na ginawa niya rito noon. Ngunit ang naramdaman niya ay ang marahang pagluhod ni Severina sa kanyang harapan. Ang makinis at mabangong mga kamay ng kanyang ina ay dahan-dahang humawak sa kanyang mga palad na puno ng kalyo at tuyong dugo. Ramdam ni Severina ang bawat sugat, ang bawat hirap na pinagdaanan ng kanyang anak sa loob ng bodega. "Mama, patawarin niyo po ako." Nanginginig na wika ni Crisanto habang ang kanyang mga luha ay bumabasa sa mga kamay ni Severina. "Hindi ko na kailangan ng posisyon sa kumpanya. Hindi ko na kailangan ng pera. Kahit gawin niyo lang po akong tagapaglinis ng inyong mga sapatos habang buhay, tatanggapin ko. Gusto ko lang pong marinig na anak niyo pa rin ako." Napapikit si Severina at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng umagos, bumabagsak sa maduming balat ng kanyang anak. Hinawakan niya ang mukha ni Crisanto. Inangat ang ulo nito upang magtagpo ang kanilang mga mata. "Ngayon, nakikita ko na ulit ang anak ko." Ang mga salitang iyon ni Severina ay tila isang mainit na agos ng tubig na dahan-dahang tumutunaw sa yelo sa puso ni Crisanto. Hindi na nakayanan ng lalaki ang bigat ng kanyang nararamdaman. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa mga palad ng kanyang ina at hinayaang bumuhos ang lahat ng sakit, kahihiyan at pagsisisi na matagal na niyang kinikimkim. Kinuha ni Severina ang isang puting panyo mula sa kanyang bag. Isang mamahaling tela na may burda ng kanyang mga inisyal. Walang pag-aalinlangan na ginamit niya ito upang punasan ang uling at dumi sa noo ng kanyang anak. Hindi nga inalintana ang itim na mansa na kumapit sa kanyang malinis na panyo dahil para sa kanya, ang bawat dumi sa balat ni Crisanto ay katumbas ng bawat aral na natutunan nito sa gitna ng pagdurusa. "Hindi sapat ang salapi para linisin ang kaluluwa, Crisanto.
Mahinahon ang tinig ni Severina habang hinahaplos ang magaspang na buhok ng kanyang anak. Ang mga kalyo sa iyong mga kamay at ang mga sugat sa iyong likod. Iyan ang tunay na nagpapakita ng iyong halaga bilang tao. Mas gusto ko ang anak na kargador pero may puso, kaysa sa isang CEO na ang tanging nakikita ay ang sarili sa salamin. Patawad, Mama. Sa lahat ng gabing hinayaan ko kayong lumuha. Nanginginig na sambit ni Crisanto. Handa na po akong tanggapin ang anumang kaparusahan. Kahit kailan ay hindi na ako babalik sa pagiging bulag. Dahan-dahang itinayo ni Severina ang kanyang anak. Sa kabila ng maruming uniforme ni Crisanto na punit-punit at may amoy ng pawis, mahigpit siyang niyakap ni Severina. Ang marangyang tela ng Filipiniana ay nadumihan ng alikabok ng bodega. Ngunit sa sandaling iyon, ang halimuyak ng sampaguita mula kay Severina at ang amoy ng paggawa mula kay Crisanto ay naghalo, isang pagbabasbas ng muling pagsasama. Sa labas ng opisina, nakatayo si Maya at ang iba pang mga manggagawa. Kabilang si Mateo, tahimik silang nakasaksi sa tagpong yon. Ang kanilang mga mata ay basa rin ng luha. Nakita nila ang isang himala. Hindi ang pagbabalik ng yaman, kundi ang pagbabalik ng isang nawalang kaluluwa. Dinukot ni Severina ang isang lumang bagay mula sa loob ng kanyang bag. Ito ang jacket na lana na ibiniti ni Severina sa rehas ng gate noong gabing pinalayas siya. Nilabhan niya ito ng maigi at tinahing muli ang mga punit. Isinuot niya ito sa balikat ng kanyang anak. Ang nakaraan ay tapos na, anak. Ang mahalaga ay ang bawat hakbang na gagawin natin mula ngayon. Bulong ni Severina. Tumingin si Crisanto sa bintana ng bodega. Tanaw niya ang malawak na syudad. Ang Alcaraz Holdings na dati ay kanyang naging bilangguan ng kayabangan. Ngayon, ang gusaling iyon ay hindi na simbolo ng kanyang kapangyarihan, kundi isang paalala na ang tunay na trono ay matatagpuan lamang sa loob ng isang mapagmahal na tahanan. Ang mahabang gabi ng Unos ay natapos na. Isang bagong umaga ang dahan-dahang sumisilip sa abot tanaw. Lumipas ang 3 taon na tila isang banayad na agos ng ilog, dahan-dahang tinatangay ang mga labi ng nakaraang Unos. Sa isang malawak na bakuran sa labas ng Maynila, kung saan ang hangin ay amoy sariwang damo at ang mga puno ng mangga ay nagbibigay ng malawak na anino, isang masiglang pagtitipon ang nagaganap. Hindi ito ang magarbo at malamig na pagtitipon ng mga elite sa Makati. Ito ang taon ng pagdiriwang ng Alcaraz Charity Foundation, kung saan ang mga lamesa ay puno ng mga simpleng putahe na pinagsalu-saluhan ng mga manggagawa, mga batang may sakit at mga matatandang walang matuluyan. Sa gitna ng katuwaan, makikita ang isang lalaking may maaliwalas na mukha, suot ang isang simpleng puting t-shirt at pantalon. Si Crisanto ito. Wala na ang kanyang mamahaling relo at ang kumpas ng kamay na tila nag-uutos sa buong mundo. Ang kanyang mga kamay, na ngayon ay mas magaspang pa dahil sa patuloy na pagtatrabaho sa field, ay abala sa pag-aabot ng mga plato ng pagkain sa mga bata. Ang kanyang ngiti ay hindi na para sa kamera o para sa mga business partners, kundi isang ngiting nagmumula sa isang pusong nakatagumpay sa sarili nitong kadiliman. Hindi na bumalik si Crisanto sa pagiging CEO ng Alcaraz Holdings. Pinili niyang manatili bilang Zamdok-Vanhang ng Foundation, ang sangay ng kumpanya na direktang tumutulong sa mga nangangailangan. Para sa kanya, ang bawat kalsadang tinatahak ng kanyang delivery truck at bawat sako ng bigas na kanyang pinapasan ay ang kanyang paraan ng pasasalamat sa ikalawang pagkakataon na ibinigay sa kanya. Isang hapon, habang nagmamaneho siya ng truck ng relief goods sa gitna ng siksikang kalsada ng Quiapo, panandaliang huminto ang trapiko. Sa gilid ng kalsada, malapit sa isang tumpok ng mga basura, nakita niya ang isang pamilyar na bulto ng babae. Si Isabel. Tiyepe ang kanyang suot, ang dating nadniningning na balat ay tila naging maputla at tuyot, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagod habang nakikipagsigawan sa isang landlord dahil sa hindi mabayarang renta.
Ang lalaking dati ay kasama niya sa sports car ay matagal na siyang iniwan nang maubos ang mga huling alahas na ninakaw niya. Tinitigan siya ni Crisanto sa loob ng ilang segundo. Walang galit, walang paghihigante, at wala ring pagnanais na bumalik. Sa halip, isang malalim na buntong hininga ng pagpapaubaya ang kanyang pinakawalan. Dahan-dahan niyang itinaas ang salamin ng kanyang truck, hindi upang magtago, kundi dahil alam niyang ang kabanata ng kanyang buhay na kasama ang babaeng yon ay tuluyan ng naging abo. Ang katarungan ng tadhana ay hindi kailangang madugo. Sapat na ang makita ang sarili sa salamin at hindi makilala ang taong naging dahilan ng sariling pagbagsak. Pagsapit ng gabi, umuwi si Crisanto sa isang maliit ngunit maaliwalas na bahay sa loob ng compound ng foundation. Sa hapagkainan, naghihintay si Severina. Ang kanyang ina ay mas matanda na, may mga puting buhok na tila korona ng karunungan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kapayapaan. Kasama nila si Maya, na ngayon ay tinatrato na ring anak ni Severina at si Mateo, na naging pinakatiwala ang kaibigan ni Crisanto. Naghain si Severina ng mainit na kare-kare. Sa pagkakataong ito, lahat sila ay magkakasamang nakaupo sa iisang mesa. Ang kalansing ng mga kutsara at tinidor ay tila isang himig ng pagkakaisa. Wala ng lihim, wala ng takot, at wala ng pagtatangi sa pagitan ng mayaman at mahirap. Ang tunay na pamana, anak? Mahinahong wika ni Severina habang pinagmamasdan ang kanyang anak na kumakain ng may gana. Ay hindi ang kumpaning iniwan ko sa iyong pangalan. Ang tunay na pamana ay ang kakayahan mong tumayo matapos ang bawat pagkakamali at ang lakas ng loob na magmahal muli nang walang hinihintay na kapalit. Hinawakan ni Crisanto ang kamay ng kanyang ina sa ibabaw ng lamesa. Ang init ng palad ni Severina ay sapat na upang malaman niyang siya ay tunay ng nakauwi. Natagpuan na niya ang kanyang binien, isang katahimikang hindi nabibili ng salapi. Natutunan ng mundo na ang isang tao ay maaring mawalan ng lahat ng ginto at pilak. Ngunit hanggat nananatili ang kanyang dangal at pagmamahal sa kapwa, siya ay mananatiling pinakamayamang nilalang sa balat ng lupa. Ang kwento ng Alcaraz ay hindi nagtapos sa isang trono, kundi sa isang hapagkainan na puno ng pag-asa at patawad.